Itinanggi ng Embahada ng Ukraine at Germany sa Pilipinas ang paratang ng Russia na nagre-rekruto mano ang Amerika, Germany at Ukraine ng mga mamamayang Pilipino para ipadala sa Ukraine upang labanan umano ang mga puwersang Ruso. Alamin ang buong detalye mamaya. At Senator Robin Padilla, hinimok ang Armed Forces of the Philippines na gumamit ng mga pamamaraang katulad ng ginagamit ni US President Donald Trump para sa pagsugpo sa illegal na droga, kung saan nagde-deploy ang Amerika ng mga militar upang bombahin ang mga bangkang nagdadala ng mga illegal na droga sa kanilang bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Batid ko po na ito po talaga ay national threat talaga ito. Big brother natin yung Amerika. Itinanggi ng Embahada ng Ukraine sa Maynila ang pahayag ng isang opisyal ng Russia na ang mga mamamayang Pilipino umano ay nire-recruit upang sumama sa mga tropang Ukrainian upang labanan umano ang mga puwersang Ruso sa patuloy na digmaan ng Ukraine kontra Russia. Sa isang pahayag kasi noong nakarang linggo, sinabi ni Russian Foreign Ministry na sa Maria Zakharova na ang mga kinatawan ng isang kumpanya ng seguridad ng Amerika kasama ang Germany at Ukraine ay naglunsad ng isang kampanya sa Pilipinas upang mag-recruit ng mga lokal na mamamayang Pilipino para sumapi umano sa hukbong Ukrainian. Interesting story. According to information we are receiving, the representative of the United States have started a campaign in the Philippines to recruit locals for the participation in the conflict at the AFU site. The candidates are selected by the U.S. company RMS International, based in Florida, specializing in the security services. The preference is given to the former members of law enforcement agencies and retired servicemen. The candidates are promised the monthly reimbursement around $5,000, and the mercenaries that desire to sign these contracts are trained by the American instructors and the training facility in San Fernando outskirts. So those who are signing the contract, they are given a Schengen visa in the German Embassy in Manila. Wala pang inilabas na pahayag ang Amerika tungkol dyan, pero sa inilabas na pahayag naman ng embahador ng Germany sa Maynila na si Andreas Michael Pafernowski ay mahigpit umano nilang itinatanggi ang walang batayang paratang ng Russia, habang nag-usap naman sa telepono kamakailan sina Pangulong Marcos at Ukrainian President Zelensky para naman sa food security. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang pagdinig para sa budget ng Department of National Defense, itinuon ni Senador Robin Hood Padilla ang kanyang interpellation sa digmaan laban sa droga, kung saan hinimok niya ang Armed Forces of the Philippines na gumamit ng mga pamamaraang katulad ng ginagamit ni US President Donald Trump na talaga namang seryoso sa pagsugpo sa illegal na droga. Binigyang diin niya ang pakikilahok ng mga puwersang militar ng Amerika sa kabila ng presensya ng mga ahensya tulad ng DEA, FBI at Pulisya ng Estado, at binibigyang diin ang mga partikular na kagamitang ginagamit nila ilang beses nang may mga drogang natagpuan noon sa karagatang bahagi ng West Philippine Sea, kaya tila nais din ata ni Senator Padilla na bombahin ang mga bumabagsak ng droga. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Marami pong ibig sabihin kapag sinabi nating secure the sovereignty of the state. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay teritoryo, ibig sabihin ay yung pumapasok po sa loob ng teritoryo natin. Tama ho yun. Sa bansang Amerika po, sa ngayon, sa mga oras na ito, meron pong Trump's drug war na nagaganap. Ito po yung diniklara ng US President dahil sa pagpasok po ng mga droga galing ng Venezuela. Sa maraming lugar po. Galing South America. Tama rin ho. Tama po. At ginamit po ng Presidente ng Amerika ang Armed Forces.
Bagamat Tama ho. meron po silang DEA, meron po silang FBI, meron po silang local na mga police, state police, ginamit po ng Presidente ng Amerika ang armed forces sapagkat clear and present danger ang droga. Tama po. Tama po. Opo. Sa katunayan, marami po ang dineploy ng Amerika. Iisa-isahin ko po. The deployment of 2 Iwo Jima Amphibious Ready Group and the 22nd Marine Expeditionary Unit to U.S. Southern Command, which has been previously reported is part of the broader repositioning of military assets to the Southcom area of responsibility, a nuclear-powered attack submarine, additional P-8 Poseidon reconnaissance aircraft, destroyers, guided missile cruiser. Napakarami po pong iba. Ibig pong sabihin, seryoso po ang Amerika sa drug war. Tama ho yun. Opo. Ihahambing ko po ngayon sa Pilipinas. Dahil kapag sinabi po nating national territory, we are being invaded by drugs. Gentlemen, noong June 2025, halos 9 billion na halagang shabu na po ang natatagpuang lumulutang sa mga dalampasigan. Kung idadagdag po mula yung report pa, pagkatapos pa ng June, mahigit na 1.4 tonelada ng shabu na po. Ito po'y nakakatakot sapagkat ito po'y lumulutang-lutang sa mga lugar na hindi po natin nakalain, katulad po nito. Lumutang po ito sa Masinloc, Zambales. 1.5 billion. Doon po sa Barangay Buboy, Agno, Pangasinan. Sa Bani, Pangasinan, 170 million. Sa malapit po sa Bolinao, 884 million. Dito po sa Santa Cruz, Ilocos Sur, 81.6 million. Sa Ilocos Sur din, 149 million. Dito po sa Ilocos Norte, 6.8 million. Curimao, Ilocos Norte, 6.8 million. Alapas, Ilocos Norte, 6.8 million. Cagayan, 5.1 million. Marami po ito hanggang Calaveria, Cagayan, 312 million. Nakakatakot po ito. Hindi po ito clear and present danger po sa atin? Para po sa atin? Tama po. In fact, tinulungan po ng Philippine Navy ang Drug Enforcement Agencies po natin para makahuli at mag-intercept ng almost 1.5 tons of meth or shabu sa Zambales po. So nagtutulungan po yung ating sandatahang lakas kasama po yung mga drug enforcement agencies dahil sila po yung may mga assets, may mga barko sila, may helicopter, so nagtutulungan ho sila. Opo. Pagka sinabi po nating nahuli, may tao pong nakulong? Ito po ay nakulimbat ho nila. So ito yung mga Sa tubig nakikita na natin sa palutang-lutang. lumulutang or ano. So ito po yung mga nakuha ho nila. Opo. Pwede po ba nating ma-suggest sa ating mahal na kaibigan ko po si ang ating pong kalihim at kailyan ko po ang ating Armed Forces Chief of Staff. Alam niyo po, baka po pwedeng dumating ang panahon, makarinig din po tayo ng mga balita na katulad po nito. Sabi po dito, 21 strikes na po ang ginawa ng US troops, 83 dead. Sana po dumating po ang panahon na talagang maubos po natin itong mga nagpapasok ng mga droga na ito dahil para po sa akin, ito pong mga dayuhan na ito nagdideklara po sa atin ng gera dahil sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa Amerika po ang tawag nila narco-terrorist. Yan po ang tawag nila. Kung sino man po yung mga bansa na gustong umakapa sa atin,
Ginawa na po nila ito sa Vietnam. Ginawa na po nila ito sa mga ibang bansa na inumpisahan po nilang sirain yung mga kabataan para hindi na lumaban. Maging anga-anga na lang, maging nganga na lang. Batid ko po na ito po talaga ay national threat talaga ito. Sana po ibigyan natin po ng atensyon. Total, tayo po ay big brother natin yung Amerika. Sana ay gayahin din po natin kung ano yung kanilang pakikipagdigmaan sa droga. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyo.